Grabe ka init, no? Muna nga bisan gani sa bukid, grabe ka init. Samot na dris tubod. Gahapon dito ming sa Miss Bolan. Grabe ka init gyud. Pero salamat nga kanang kainita muna giingon dry run pa na sa impyerno, nakaikiyas sa taana, no? So kung gibati na to ang kainit siguro unsa ka kainit sa impyerno. Pero salamat nga nakaikiyas taan ng naa kay sa una wag tagadahom ana nga abi nato og okay lang tabla tatanan pero naman ay hope nga gihatag ang Ginoo. Amen. Okay, so dita maglangan agi og pagtahod sa pulong sa Dios. Gihangyo nako ang tanan sa pagbalik og panindog atong ablihan ang atong mga Biblia. Atong ablihan sa James chapter 1 verse 2 to 4. James sa nagatuon ko ani, kamata ko ganing kadlawon alas 2. Na may kanabang nagpray ko Lord sa may mensahe para dito sa Baroy. Kung akong iwali dito sa Domingo o akong iwali diri sa inyo ha, okay raman pero Lord, unsa may need? Una nga nagpray ko 2 o'clock ganinang buntag gahapon dayon balikan ako 2 o'clock in the morning. Mura noon ko og mura kog nabilar noon nga kana bitong sayo kay ka makamata dayon maglisod magkagbalik og tuog. Sign na gini sa ato ang Pangidaro, no? Okay, so nana ba ang tanan? James chapter 1 verse 1 to 4. Okay, so atong dunganan og basa ang upat ka mga bersikulo nga kuhaan nato karon sa mensahe karong gabi. Okay, James chapter 1 verse 1, ready, go. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Ang mensahe karong gabi na challenge ko kaning gitawag challenge, no? The challenge of life. Salamat mag-praise ata idong atong ulo ipiyong atong mga mata idong atong mga ulo. Amahan nga langit nun. Wala mi igong takos nga ikapasigarbo sa among kaugalingon tungod kay nakita namo Dios nga na may mga challenges sa among kinabuhi pero nahimo nakalagpas mi nakahimo mi tungod na pudi ay nimo Ginoo. Salamat Lord sa imong pulong nga among pagatun-an karong kahaponon. Among pagampo Lord nga imo ning i-bless. Salamat sa imong katawhan nga niya karon o among pagampo usab nga kung aduna pa may mga kaigsuonan namo nga nagapadulong, paabuta nga walay kakulian sa kadalanan o ang matag panimalay usab nga gibiyaan sa imong mga katawhan. Ikaw Ginoo mag-amping nini, magabantay nga dili sad mutik advantage sad ang trabaho sa among kaaway. Padayon ka namong saligan, labi na nimo the Holy Spirit kay ikaw man mo'y imo man nga ministry karon. Ikaw man mo'y amo ang teacher, comforter, ikaw mo'y among guide. Ikaw na sayo dun sa may mga panginahanglanon sa imong mga katawhan. Kami Lord, imong alagad, imo lamang galamiton o karong hapuna nagatugyan nga ikaw magagamit sa kahibulungan nga paagi. Labi na sa mensahe nga imong gihatag nga maghatag sad namo ni og dugang kahibalo, dugang pang kadasig ug dugang pang pagsalig diha kanimo Ginoo. Tungod kay real ni nga kipanghitabo gyud sa among kinabuhi. Salamat sa tanan og among gipangayo Dios ang kadaugan pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug maluluwas. Amen. Makalingkad. Ang mintras buhi pa ang tao aning kalibutan dili ginato o
mudawat o dili gid nato malikayan nga naa gyud mga challenge sa atong kinabuhi. Mudawat kag sa dili do na gyud mga challenges sa atong kinabuhi. Muna nga kun atong tanahon ang challenges, ang challenge, nasabtan ako ang challenge kana bang wa kay igong kasaligan, wa kay igong kusog, wala kay kana bang kutanaw nimo makahatag nimo ba og kana bang something ba nga naa gyud kay aksyonon nga naa sa unahan o naa gyud kay tinguhaon nga naa sa unahan to challenge maghandos na to ba. Sa akong kinabuhi, akong nahuna-huna, akong ganihang kadlaw, nagana ko, grabe no? Ang Ginoo ra gyud mo ay nagpahaluna na mo bisan akong mama Pentecostal sa unang panahon. Kay 18 years old god. Wala na ko'y papa. Nag-eskwela kog college. Wa gyud bisag piso nga nahatag kong mama dito, hatag og allowance ako bayad eskwelahan. Kay utro man po diri sa amoa nga nagbuhi siya so 7 ka buok na akong manghod. Wa na iba na. So gihimo na akong challenge nga dili babag ang problems nga imong kabuton ang imuhang pangandoy basta doon na lang gyud kay pagsalig sa Ginoo. Amen? Salamat sa akong mama sa una nga bisan og Pentecostal to siya, magsige gisag ingon. Dong wala gitay lain kasaligan. Kay maingon tag-adto ta sa ato ang mga parente, kay nagingon akong mga parente sa unang panahon nga bahin-bahinon mi pagkamatay kong papa, bahin-bahinon ba murag nagbahin bitog baktin. Amo ana si kuan. Pero ang challenge ni mama, bisag wala ang iyahang banana, sa dili nako bulagon ang akong mga anak. Nga kung unsay makaon ako, makaon sa akong mga anak. Ingko, salamat sa akong mama nga nagsit og example nga ingon ana ba. So siguro sa ato ang kinabuhi, lahi-lahi matag challenges kinabuhi. Sometimes doon na tayo gitawag og mga broken family. Sometimes doon ay mga ilo. Kami nabutang mga ilo, akong mama nahimong balo. Pero dili di ay na siya babag nga dili ka mo tinguha og hope nga nasa unahan. Dili di na siya mingon nga wala na. Tapos na ang imuhang kinabuhi o diha ra kataman. Kaya sa atong verse nga atong gibasa karon, makita nato dinhi nga usa sa mga pagdasig ni James ngadto sa mga 12 ka tribo sa Israel nga nagkatag-katag. Nganong nagkatag-katag o nagkatibulaag man ni sila? Dunay mga gisulti sa nagsunod nga mga verses nga dunay mga temptation. Dunay mga trial sa kinabuhi. Siguro po sa atong kinabuhi ingon ana sa ta. Dunay mga lugar nga murag tungod sa circumstansya nga dili nato gusto pero nahitabo. Pero naghatag nato challenge nga atubangon nato ang realidad, amen? Magtanaw bitaw ko aning doktora. Una-una ra man ninamo siya sa among Kristohanong kinabuhi diri pero ano ko ba? Ano bang tatag puso ba? Tatag puso ba? Salamat sa Dios at tanang dungog pagdaig pero salamat. Kung wala pa ang Ginoo sa pamilya ni doktora ambot lang. Kaya si Pastor Chris magistorya mi ato, iampo nato si Doktora Jer. Ngano man di lalim ni iyahang nadangatan. Siguro lahi-lahi ta. Sa mga tao lang akong naobserbaran dinhi. Lahi-lahi ta. But salamat sa Ginoo nga bisag dunay challenge sa ato, dunay mga challenges sa atong kinabuhi. Naay Ginoo nga atong maduolan sa adlaw o sa tanang panahon sa atong kinabuhi, taliwala ang mga challenges sa atong kinabuhi. Mo na nga nganong i-allow man usahay kaning mga challenge sa atong kinabuhi, mga challenges. Nganong i-allow man sa Ginoo nga naay mga ingonana? Dili man ta gusto. Wala ba ay gusto nga ako wala ba para sa ako dili ko gusto nga wakoy papa. Nga magdako mi nga way papa pero wala na among papa. We believe sad nga naay mga pamilya dinhi nga dili mo gusto nga
malayo sa inyong pamilya. For example, ano ni Suy-Suy, gatanaw kong Suy-Suy ko ganina. Layo sa iyang pamilya. Nga nakapabilin diri. Muna challenge sa iyang, nga bisag layo sa iyang pamilya, nga mo'y maghatag niya og kanang courage, nga tubangon niya ang realidad. Pero nga nung i-allow mo niyo sometimes sa Ginoo sa atong kinabuhi, kaning mga challenges ba, nga nung i-allow maging nga usahay, murag makaingon ta ba, mo question ta nga, ngano man ni Lord, inani, dili ra biya ikaw na ingon ana. Kitang tanang tao na ay mga challenge sa atong kinabuhi, lahi-lahi lang. Ang challenge ako sa unang panahon, kay lahi man ang ako ang pangandoy gyud sa una, kay manakay kog barko, kay dili na ko gusto nga makaagi ang akong mga anak sa kahimtang namo sa una nga anha mo silang ang adlaw sa mong agtang, anha sa among sampot mo salop ang adlaw nga nagakalublob kanunay sa umahan. Nagchallenge mo ka, mo eskwela jud ko. Dayon paghuman mo ni mauna bahala ug bahalag magkalisod basta kay muhuman para lang gyud nga makakitag maayo nga trabaho. Naon sa pagkaunsahan nga gitawag man sa Ginoo. Pero salamat nga nasabtan ako nga sa diay gialaw sa Ginoo ang mga challenge sa akong kinabuhi sa wala na ko'y trabaho, naay Ginoo nga naga padayon og trabaho sa akong kinabuhi nga unsa may ako nga plano gihatag ra gihapon sa Ginoo sa dili nako plano pero plano sa Ginoo, amen. Diha gid ako nasabtan. Kana ko Lord, salamat nga naay mga challenge ani. Bisag kita para sa ako. Dili biya pa angayan nga si Pastor Chris mubiya nato. Dili pa angayan oy, ngano? Sa atong mga panahon na si Pastor JK, si Pastor KD, wala pa gyud kaayo ka kanabang 100% ba nga di ana. We believe nga nakurat-kuratan sa di sila. Gani ako mukalit kong singgit kay para namo mura mi gibiyaan amahan nga dili pa saktong wa pa mi nga lutas. But gitugot man. So ngano di ay why God allow challenges in life? Atong tanawon sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Nangingon ang pulong sa Ginoo. Why God allow challenges o challenge in life? In Deuteronomy chapter 6 verse 5. Nangingon ang Ginoo, love the Lord with all thine heart, with all thy soul. Atong tanawon, Deuteronomy. With all thy heart and with all thy soul and with all thy might. Ngano man? Gusto ang Ginoo nga dunay mga challenges kay hatag sa Ginoo sa ato kay konbinsihon ta sa Ginoo nga i-neglect nato ang atong kaugalingon nga gitawag desire, ways o plan kay gusto sa Ginoo nga diha nato ipahaom sa iyahang ang atong kasing-kasing ba diha nato ipahaom sa Ginoo. Kay lahi man ta mo bitaw nang daghang na dismayado sa ilahang mga challenge sa kanibuhi kay sila mooy mohimo, sila mooy mangitag pamaagi, pagkapalpak hikog. But salamat sa Ginoo nga nangingon ng Ginoo, ang purpose dahil sa Ginoo nga i-allow niya ang atong mga challenge, atong kanang dunay challenge sa ato ang kinabuhi. Kaya aron makumbinsita nga ang Ginoo nay bahala. In Matthew chapter 6 verse 33, bugat kay na nga bersikulo, dili lamang need na siya nga biste, pagkaon, kundi challenge na sa atong kinabuhi. In Matthew chapter 6:33, seek ye first. Buti pasabot ko binsihon sa Ginoo nga kung doon na may mga challenges sa atong kinabuhi, ug doon naman tay mga plano, ug doon naman tay tinguha, kung doon naman tay dalan nga gisubay, ang Ginoo mo'y ato ang unahon. Ang Ginoo, ang plano sa Ginoo mo'y atong subayon. Kaya sometimes usahay man gud sa atong kinabuhi, diha na ta moduol sa Ginoo, sa diha nga tan-aw na to, ang atong dalan gisubay ang atong natay mga plano, murag nga palpak, diha na rin ta nga Lord, tabangi di ay ko. Mo nang i-allow sa Ginoo nga dunay mga challenge sa Ginoo aron mabuo ang atong kasing-kasing, unahagin siya sa tanang desisyon sa imong kinabuhi. Dili kita pwede nga anto na nato sampito ng Ginoo, diha na ta mahigugma sa Ginoo, nagatunwagi na nga to ang kinabuhi. Yang people, paminaw, gid mo kayo. Advantage gud ninyo, daghan kayo mong mga wali nga madunggan. Lahi namo sa unang mga panahon nga naay mga prinsipyo nga gipag-inject sa mga nag-una namo. Salamat nga nagdako mo sa church. Naidaghang mo tambag, naidaghang mong makita.
Kay realidad sa kinabuhi, doon na gyoy mga challenge sa kinabuhi nga atong atubangon mo dawat magkag sa dili. Naa gina nato. But salamat ningon ang Ginoo. Love the Lord with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy strength. Kay kaning atong strength, kung ato-ato lang strength, agoy, kung dili ka mangayog strength sa Ginoo, luoy. Kita'y luoy. Masalamat nga, nagkumbinsi na nato, nga gusto sa Ginoo nga, i-neglect ang ato ang plan, neglect ang atong desire, ipalayo sa Ginoo, dito ta ipasubay sa Ginoo. Munang sa Mateo, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. So apil ana, dili lamang tong gisgutan ana nga mga verses ang pagkaon kay mo may usahay kanang masanina, pagkaon o kahimtang ba. Mo man ay usahay mo maka-challenge nato nga miskuila ta, maninguha tag unsa mo na. Pero kun unahon dai nato ang Ginoo ay kanang tanan mo sunod ra. Amen? Ako maghunahuna bitaw ko sa challenge sa mga anak ko bataw no. Matay wala pay Ginoo. Wa pay Ginoo gid ba? Ambot lang. Na may mga anak din nga layo sa ginika, bargubad ko. Ginika na tos Cagayan. But ang challenge niya nga bisag layo iyang mama papa. Makabuhi siya siyang kaugalingon, gidungagan pa og isa, gidugangan pag yung isa. Muna challenge na to. Nga naman, doon naman kita challenge. Ang iyang challenge siya nga, ayun na. Nga, dili gusto ta ba nga, doon na tay lain nga masandigan o lain nga matugyanan kundili ang Ginoo ra gyud. Amen? Ako di ko pasalig ni Brad ko kay sa una pag meron ko na iko kani bitong pagkailan ako anito lang yayang. Kapay busadi ko ani niya. Kana bang iyahang punto nga kuan ba? Malanganin ko. Kana bitong instricto dayon gamay nga word i-question ako. Kani ba pastor ba ko ato kita ta di pa no? Pastor na no? Kani ba pastor? Na-challenge ko. Kani, maka-challenge na ako ni nga. Baka na day mga tao nga ingon ani masugatan nato. Nagtuo kog parehas lang anang mga kuan ba? Kugihan kay mo kani ba kani? Nagtuo ka nga ning ando naminaw nangita di ay og gamay nga word nga iyang ipangutanan nako. Malingaw ko. Na-challenge ko. Ay. So salamat nga si Brad ko. Sa Dios ang tanang dungog pagdayeg pagpasalamat. Ang challenge siyang kinabuhi bisag layo sa iyahang ginikanan. Nakakat-on sa Ginoo. Ug ang iyahang tinguha ug ang iyahang pangandoy. Gifulfill sa Ginoo kay giunam niyang Ginoo. Salamat Christian. Ako lang Ginoo nakita purting ninduta gyud kay natong advantage gyud natong Kristohanon nga kun doon na may mga challenges sa atong kinabuhi naagyoy Ginoo nga katabang nato. Kay di magid pwede nga excuse ko ana. Do dili man gyud lahi man. Kanilang yan. Pag abot ani ni yan di ani. Malditahan ko maglantaw ani. Maldita kay di pa kay ko kasabot to yang istoryahan. Maldita. Pero sa nagkadugay may og kuyog. Kuyog visit, kuyog og eskwela siya dito, istriktahan ng bayhana eh. So inani siguro ning mga hilongga nya siguro layo magud sa ginikanan. Nana ba murag layo magud sa ginikanan o ako i-consider. Pero di ay mayong di ay. Nadungay ko, salamat nga naman. Unsay nakakuan na mo ang Ginoo. Nga nag-ausa mi diri nga murag mga manghod ug mga magulang. Nga usahay maglalis ni siya sa kong asawa. Magtigil silang asawa pagkahuman pud nagtigil lang duha, magakos pug panghilakay sa kusina. Nga naman, mo to challenge sa ilahang kinabuhi. Pero ang Ginoo ra gyud mo ay nagpaluna sa tanan. Munay ko Lord, salamat nga naa gid ka. Nga kun doon na may mga challenges sa among kinabuhi, kun unahon lang day ka, ikaw na gid bahala. Kay diha mi mo rely nimo nga ang tanang mga challenges sa among kinabuhi naaday ka. Di sa gusto ba nga kana bang siloso mo gud ang Ginoo? Di sa gusto ba nga kun doon na may
as isip nga Kristiyanon kung doon na may mga makabot nimo, di siya maapil ba? Kay maka-cause man na og pride. Unya kay makita man ta nga ang pride, distraction, madamay may ang ngalan. Nang gusto niya nga isalig, gusto niya nga pasaligon kita nga diha gid niya tanan. Then in 2 Timothy chapter 3 verse 16, dili lamang ang gusto sa Dios nga isalikway nato ang atong kaugalingon, kundi salig sa Dios o adto kita kanunay sa Ginoo, mangayog kusog. Then in 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Unsay purpose? To challenge us nga mohupot ta sa pulong sa Ginoo, labi na natong Kristohanon, nga kung unsa may mga plano, kung unsa may kanang gitawag tinguha nato, kung unsa may mga challenge sa atong kinabuhi, ipahaom nato sa pulong sa Ginoo. Amen? Kay safety ta. Safety gyud ta basta ang pulong sa Ginoo, kay profitable man nato ang pulong sa Ginoo. Para raman po sa ato ang ginansya nga kung doon na may mga challenges sa atong kinabuhi, kung atong ipahaom sa pulong sa Ginoo, kita raman po yung makaginansya. Munang gusto sa Ginoo nga doon na yung mga challenges, gusto niya nga ang iyahang pulong matimong tinuod sa atong kinabuhi. Magaunsa man ang magsigitag simba, magaunsa man ang masigitag tawag ng Kristohanong kinabuhi. Pero sige tagbitbit og Biblia, nya ang pulong sa Ginoo wala na hitabo sa imong kinabuhi. Kausaban. Kabaguhan sa kinabuhi. Og ato na lang kay pakapin man ang blessing. Naamang ginang blessing, kuyog naman gina siya, murag package naman nga kung magtarong ka sa Ginoo, nagi blessing. Kung madili makita sa Ginoo ang atong kahimtang, o kung dili makita sa uban nga naay Ginoo, magsampit ta Ginoo ang kausaban din ang atong kahimtang sa atong kinabuhi, how nga ang Ginoo mapasidunggan sa atong kinabuhi? Muna expected na nidaan nga sa diha nga do na gali magtarong ta sa Ginoo, nagi blessing sa unahan. Amen? Muna nahitabo, gidawat ninyo, gi-enjoy ninyo karon. Kay nga naman, fulfillment na sa saad sa Ginoo, profitable para nimo. Kay challenge biya na kanang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Di lalim na. Di lalim ng pagsunod sa pulong sa Ginoo. Masayon ba ya ang pagsupak kaysa pagsunod? Oh, sayon biya gid ang pagsupak kaysa pagsunod, pero naningkamo ta sa grasya sa Ginoo nga sundon gyud nato ang pulong sa Ginoo. Kay gihatag na nga challenge nga sunda lang na. Kay profitable na nimo. Muna nga tanang panghitabo sa atong kinabuhi nasulat na gina sa Biblia. Ug unsa may gusto nimong mahitabo sa unahan, nananadaan sa Biblia. That's why challenge na sa ato kung gusto ka nga naman ko yung mga nadunggan nga labi na opening na pod ang klase hapit. Bakasyon naman. Daghan kay mga plano nga minana. Kung wala gyud ko ilain ninyong ikatambag ninyo, kanang inyuhang pangandoy og tinguha sa kinabuhi, gusto sa Ginoong ipahaom sa plano sa Ginoo, di gyud mo maproblema sa unahan, kay ang Ginoo gyud magpahaluna sa tanan. Kaya naman, dito ko, diri ko, mauna, mauto na. Una deta sa Ginoo, Lord, unsa may imuhang kabubuton? Asa man ko dapit? Kay usahay, ang pulong sa Ginoo, munang all scripture, kaning Biblia, usahay, kana bang murag, dili, man ta pareha sa ubang mga iglesia o simbahan nga, pilion lang ang pulong nga muhaom sa iyahang kinabuhi. Diba, kabantay mo nga, inom og jutayng bino, kay palahubog mo siya, kanang bersikulo mo ikwaon niya. Lahi man ta. Ang atong kinabuhi maoy ipahaom sa Bible. Ilaha mangitag bersikulo sa Bible aron ipahaom sa ilahang kinabuhi. Lahi man ta. Ang atong kinabuhi ato mang ipahaom sa Bible. Mao nay challenge sa Ginoo. Nga ang atong kinabuhi ipahaom diha sa pulong sa Ginoo. Kay profitable na para nato.
Muna nga usahay i-allow sa Ginoo nga dunay mga challenges sa atong kinabuhi. Kay gusto sa Ginoo nga ang Biblia mamahimong matuod sa atong kinabuhi kung atong i-apply. Dili man ka mahimong kusganon mo istorya sa Bible kung walay nahitabo sa imong kinabuhi sa Bible. Powerless man ka. Parehas anang magladalag Bible. Kung wala siya na save. Paminawa gali nang mo istorya nga kanang dili save, mo istorya save di ba? Wa gyud lami no. Pero save ka. Bisan pag kinsa pa mo atubang nimo, save gyud ko bisan kung sama pa. Di makiglayo gyud ka nga naman. Nakasabot man ka nga ang imuhang pagsalig sa kalawasan gibase man imo sa pulong sa Ginoo. Wala man gibase sa emosyon, wala gibase sa kadaghan o unsa ba na imuhang gana, wala. Muna nga Christian, kung doon na may mga challenge sa atong kinabuhi, dili nato ikatingala. Nag-allow ang Ginoo ni anang mga challenges sa atong kinabuhi kay gusto niya nga ipahaom ang atong kinabuhi sa iyang pulong. Then, ang iyahang pulong manghitabo diri sa atong kinabuhi. Akong mga anak, duha ra man gini sila. Nag-ana ko ko Lord. Unang wala bitaw gyud ko nag-tarp. Ang uban nga mga mo graduate bisag daycare, makadawat lang gani og ribbon, tarpaulin din ibutang sa crossing, ana dagko kayo. Gikan sa pag-graduate niya og elementary, high school, padulog og college. Wala agi ko i-challenge nga pagtarpaulin na kay butang to sa merkado. No. Kunak gihaltag na sa Ginoo nimo, yahara sa Ginoo ang tanang dungog. Wa gyud koy ingon nga Lord, wa gyud koy ingon nga Lord. Wa gyud ko ni ingon nga gipahuman ta ka. No, dili ako nagpahuman nimo, ang Ginoo. Kay ang challenge na ako nga bisag wala na ako sa barko, Lord, dili man ka Dios nga mo papahawa na ako sa barko kay gusto man dai ka nga ikaw may akong unahon, gusto man dai ka nga ang imong pulong mahitabo sa akong kinabuhi. Kanang akong anak, ikaw ni bahala. Say matintal akong asawa, sapang. Si Kay ba mag-college na. Kapa-eskwela ka ta ani. Kung di gyud ta kapa-eskwela. Pero ang Ginoo makapa-eskwela niya. Munang nag-graduate na. Ako dito sa Daplin. Paso siya dito sa Medina. Ang akong gitrabaho dito kay si mami man na siya dito sa una magkoy. Magtao na tong iyahang kuan, white coat nga si mami man to. Magtanaw ra man driver man ko dito. Pagpaso niya, ang akong gihimo dito sa lingkaranan nagtanaw niya ning hilak lang gyud ko. Ingko Ginoo, dili wa gyud koy gamay nga ambag nga nakahuman ang akong anak, imuha ginatanan. Imuha ginatanan. Pag adto dito sa Davao, pagkuan niya utiking, nag-video ko dito. Pero dili ginako kalikayan nga ang uban nangatawa pero ako naghilak. Naghilak gyud ko gatan-od sa kong anak nga Lord. Naingon ana akong anak di na ako ha. Imuha biya na. Kay ang challenge nako sa una sa akong kaugalingon, muhuman kog barko parang akong mga anak na makasweldo og dako parang mga anak pero imo man kong gikuha kay gusto man dai ka nga ikaw mo mag-glorify sa among kinabuhi, imuha na tanan. Ikaw na bahala na. Nanawag, daghan kayo nanawag, pagkahuman nanawag, muna ikaw nak, bahalang pagdaghan kayong nanawag, ang importante ka ng Ginoo mo magtawag. Ikaw na bahala. Imo ng relasyon sa Ginoo. Wala dyan ko. Kaya nga naman, mingon ng Ginoo, without God, we can do nothing. Wa tay ikapasigarbo aning kalibutana, wa tay ato. Si Job nagsulti ni ana nga hubo ka pagikan pagkatao nimo ning kalibutana, hubo sa kang mubiya ning kalibutana. That's why kanang tanan nga atong gi-enjoy karon, blessing na sa Ginoo. Amen? Iya na sa Ginoo. Manang gusto sa Ginoo nga dunay mga challenges atong kinabuhi, kay kumbensihon ta nga according His word ra ginang tanan. Amen? Tan-aw bitaw ko ning giging ug wala ang pulong sa Ginoo. Ingon siya dito ba? Ug wala pa bitaw ta sa ministry no? Di ko kaabot anang Cotabato.
Una-una po nako ko, oh, mao gyud murag silanggar gikataman og tubod tabok-tabok hantod matiguang. Pero salamat nga nabati niya, amen? Nga naada sa ministry, naada sa Ginoo, naghang mga butang nga ihatag sa Ginoo nga wala nimo dama. Kay gisulti man sa pulong sa Ginoo. Tan-aw ko ning mga anak ni Giging sa unang panahon. Napay Ma'am Tarsing puting malditaha. Ah, ano na naman po na imong mga barkada? Inom na po na diri. Ah, maikog-ikog na, ikog-ikog. Pero mopalit ta daig tanduay gihapon. Pero nanay ko, Lord, salamat nga nagid imong pulong. Pero pag abot nito Giging, ang challenge sa Ginoo nako ni Giging, usaon ako ni pagsulwining ning tawhana nga nahibalo ra kong kabuang. Lord, sa may challenge nako ani Ginoo. Di magkuka ako pagsulwining ani kay kibalo maginis kong kabuang kay barahon mo diretso. Ah, dalan ko ning Dodoy. Dalan ko ning Dodoy. Doy, sulwiningan na akong kauban doy kay dili gyud ko ka ako magsulwining ana kay dili gyud mga human. Ah, sulwining taong kulot. Dodoy ulita. Lap sulwining siya na dagko kay singot. Iya pa siya nga, kana ko ay nagug apila diha. Inyohan na diha. Adto ko sa gawas, manggahan lingkod ko. Sa nga Bible study ta. Ganahan kag Bible study sa okay ra. Inig Bible study na ko ani, ug ako'y mo Bible study ani. Magtigi igid mi ani. Ay, Pastor Chris, di ko kaakong Bible study lang Giging ba. Gusto ko Bible study. Ikaw, Pastor Chris, may Bible study to, Pastor ba? Murag, ako, ikaw lang na akong pakunon ana. Muna si Pastor Chris, may nag-Bible study ninyo, amen? No, no. Kaya dili man ko. Pero challenge na ko nga, masave sila. Ang akong gihimo, ang challenge ako, nga, padulaan ako sa pirmi, barkadahon ako sa pirmi, amen? Gi-challenge na ako, kay usahay pa ato. Di ko, maulaw ko. Kanang pahinumduman, kunya inon, din kunya nga, Dudoy. Si Dudoy, ang sanggot ni Dudoy. Wala kita ni. Kay katong iyahang amahan sa ko ang ditong karelasyon sa tanggob, Dudoy mapapa. Hait kay sanggot. Sa pakita kang Dudoy, patay ka. Di gimi mahuman. But God says nga dili gyud ang Ginoo motugot nga ako nahibalo nga dili pud na siya mahibalo kay panung duguan ang tawhana og pamilya niya ako'y paninglan. O di na tinuod. Ako lang nga, gimigo lang nako. Number 3, why God allows? Gusto ang Dios nga ang atong desire, atong ways o plan, walaon, kundi ang plano sa Ginoo atong sundon. And number 2, 2 Timothy chapter 3 verse 16, nga ang iyahang pulong. Mo-challenge nato nga ang iyahang pulong atong tamdan kay diha mapahaom ang atong kinabuhi, diha ang blessing. Number 3, and Proverbs 27 verse 17 kani. Sometimes usahay ba? Kani bitong naibubadlong na to. Kana bitong naabitay mga kana bang mo correct sa ato ba? Di ba usahay naagitay kinaiya nga kana bang mo react ba? Mo 27:17 man siguro? Okay, nana. Iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Unsa may mensahe sa Ginoo ani? Nga sometimes gusto mo gusto ni i-allow na to ang i-allow ang challenge sa tong kinabuhi nga kana bang gamiton ang tao ba? Mogamit ang Ginoo og tawo ba? Nga mo kurehe nimo? Kay naay mga kinaiya nato nga moingon dita, mind your own business. Dili ka ng iron sharpeneth iron, but pasabot, dunay mga panahon nga ang tao gamiton sa Ginoo para nimo. Nga dunay mga sirkumstansya sa atong dunay mga challenge sa atong kinabuhi, nga nay mga tao di ay nga gamiton sa Ginoo. For example, namo koy kuan dinhi matagaan og example yan eh. Nga nahimong challenge sa akong kinabuhi. Ano yung mga nanay-nanay na mo, mga taon, mga nanay-nanay na mo sa unang panahon dire. Nakabalo si doktora sa atong panahon, sitwasyon tong nilakaw ko. Naglagyo mi ni iba.
Naglagyo min iba ba? Kay anang kanabang hinlakaw man gud ko kay mura bag wala kay mi takdo ni Pastor Chris sa atong panahon na. Akong asawa hinlakaw po siya giyaha. Dili na may magkasabot. Pero kaysa gigamit sa Ginoo nga si iba nagkumbinsi nga nagbalik mi si doktora. Dito sa dito naninda akong asawa kay maglisod ako duol dito kay naninda sa kamuti ko siyang mama. Nandoon maka. Si di mo ko kadool. Pero si doktora mo ini duol dito. Naghilak po silang duha, dila doktora ug si iba. Uli si iba. Nagdala sa bata. So anak ko masabtan ako ba? Ang tawag gid ay no dili gid ay mahimo nga ang Dios ay no dili siya gusto nga kanabang na mogamit gid ay siya tao ba? Muna nga sometimes ang challenge sa ato ang kinabuhi nga kun do na may tao nga gamiton to kurihi o to musama na mo badlong mugiya nimo dawata na nga challenge kay gigamit na sa Ginoo. Amen? Apoy usahay akong amigo dito ket silingan man gyud mi. Matingala lang gid ko nga dalon mo ko sa Ginoo ani. Mang, ato ta speakers mang. Man dapit ato ta mga pita dito. Nabi kapis balay. Pag adto na mo dito. Hey! Singgit ko. Kapita, kapi! Tuwa sa babuyan ng isa, ang isa naghikay. Muha na rin ng isa. Lang, pag init hag tubig, hintingog ng isa, gabungol na di ay! We mention Gismar o si Manilin, pati ni kuan kayo, kapila gid mi ani katulod. Salamat Ginoo. Ingon na si Gismar. Wa pa mo ari mo adri bitaw pastor, wa gid mi nagtingog. Karon mo nagtingog na mi. Anak ko nasabtan ako ba nga sometimes sa atong kinabuhi wala lang ta kabalo nga ang challenge sa ato ba nga naa gid ay mga tao di ay dawata na nga kana siya kun do na may mga panahon badlongon ta, kun do na may panahon kurihaan ta, kun do na may panahon nga dasigon ka, dawata na kay gigamit na sa Ginoo. Amen? Kaya say kita man gud natay kaugalingon ba nga labot po ka utro po ka. Ay dili oy. Bisan ni ana nga time kana siya gigamit sa Ginoo para nimo. Kung daghang mga tao nga akong pasalamatan, daghang akong mga tao dinhi nga i-consider na ako nga gipanggamit ko sa Ginoo. Muna nga dawaton na ako na sila. Kaya nakasabot ko nga gigamit sa Ginoo para nako. Na mga panahon nga koreksyonan ko tano. Di na tamo. Tuso-tuso pa. Kaya ang Ginoo mugamit gyud og tao, amen? Kung di pa ang Ginoo mugamit og tao, wa kita kahibalo sa pulong sa Ginoo kay wala man iyang mga disipulo. Lisod po kung mga tao ta atong una. No? Kita pa mo adto dito pangita ni Biblia. Salamat nga gigamit ang Ginoo, gagamit ang Ginoo og mga tao mo nang mga disciples. Gagamit pud ang Ginoo og mga tao nga nisuluining nimo. Kinsa may nagsuluining ninyo? Gigamit na siya sa Ginoo. Muna ako na ako gasuluining nako di ginako na bisan pa og hapit mi nagatigi ni anang panahon didto sa katong pagka uyog-uyog sa simbahan. Iya magyong daoton ko, daoton man nimo. Dili kagikan. Abi kay nana kay kuan mo nana na ka. Sa nganong mulaban magika kay siyempre. Maaksyon siya kalang-kalang hasta kuyog siyang asawa. Kung magsumbagay magita na pero siya nagsulwining nako. Ko, sige ri, ug inana gid mo. Luwas man kamo. Luwas man pud mi. Sa langit lang ta mag-abot. Pero pag nahon magkita mi, ikaw ba ginagsulwining nako ha? Salamat bigay kayo nga gisulwining. Sa ako din nagsulwining nimo? Ikaw. 2:00 sa hapon. Gikan mig silangga, nagpadaplin mig giging, si giging sakay sa bike, sa bike niya, hinguli sa ilaha. Ako dito ko naglingkod sa bike, anak kay mag-ilis ko, hingabot ka nga nagbike ka. Di ko kalimot. 1994, March 4. 2:00 sa hapon. Kita mi. Ingko, bugamit gid ay kag tawo Ginoo. Ang challenge nako, gamiton sad pud ay ko nimo para sad sa uban. Mo nang kita dili ta miingon nga wa koy gamit. No. Kaya ang ingon na Bible, iron sharpeneth iron. Kung imong tanawon, bainanay man na, badlunganay man na. Pero umiyon tag paggamit sa Ginoo, daghang pamaagi nga magamit ta sa Ginoo para sa uban. Daghan pong uban nga gamiton para pud nimo. Amen?
Salamat ko Pastor Chris. Gigamit si Pastor Chris pag-train, pagtudlo nako. Gigamit si Pastor Chris kauban ni Mami Rus. Munang yung loyalty? Dili ni loyalty. Taas kog utang kabubuton. Kay wa na mi papa, siya mo isikan papa na ako nga nagatiman rin sa unang panahon. Pagkasal na mo, siya nagkalibanga. Oh. Kay siya man mo yung nagkakarakara. Sulti ko sa ako, matay sir. Sukad masukad. Gadain ni akong tiyan sa pagkasal mo. Buti na akong karakara kasi siya mo, sa man to, Badililoy, sila Tatay Norton, mo tinanaghikay. Badililoy. About pastor dito, Loy, sa man na din na. Kumuragin siya akong papa. Siya kaya akong papa. Nasabtan ako, gigamit siya sa Ginoo. Pag-mold sa akong kinabuhi. Ikaw na ba kay pasigarbo nga niabot ka karon? Wala tay ka pasigarbo, naay mga tawo nga gigamit sa Ginoo para nimo. Muna challenge sa to. I-allow sa Ginoo ang challenge sa atong kinabuhi. Aron makumbinsita nga naa di ay gigamit sa Ginoo. Usahay gani, naging mga panahon, problems i-allow, pero makita nimo, ay, mauday ni naa di ay katuyuan. In Mark chapter 10 verse 21, nainindot kayo ay. In Mark chapter 10 verse 21, kung natong tanan, Mark chapter 10. Verse 21. Doon ay usa ka batan-on. Dire sa 21, and Jesus beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, take up thy cross, and follow me. Challenge sa usa ka tawo, nga kwartahan, tatag nga naa sa kapasidad, pero, giingnan sa Ginoo, naikulang nimo isa. Bligyan na tanan, then sunod nako. But pasabot ani, nga doon ay sometimes i-allow sa Ginoo nga na mga sirkumstansya ngayon ana. Aron pa-examine sa atong kasing-kasing, basig mas gihigugma nato ng mga butanga kaysa Ginoo ba. Muna kaning batan-una, challenge na sa iya ha. Para sa ato, challenge po ni sa ato. Pagsusi sa atong matagsa-tag sa kasing-kasing, kinsa ba ang gitagaan nato dakong paghigugma? Ang Ginoo o ang butang? Sa kalibutan. Mo man ni ang challenge sa ni bataa. Pero sa application sa ato, ang challenge sa ato nga gusto man gud ang Ginoo nga dunay alaw sa ato nga sirkumstansya, gusto sa Ginoo nga kana bang labaw sa tanan ang Ginoo mo'y atong hatagan sa tanan natong paghigugmag pagmahal. Ang dili mapulihan bitag butang, mamananaan napulihan magbutang. Sa kabalo lagi ka na kay minana pero nagikulang isa. Nakitaan ni Jesus nga iyang kasing-kasing wala gid 100% nahigugma niya. Tuwag dai didto. So gitest sa Ginoo, gi-challenge siya. Okay, bali ka na. Okay ko na. Hatag sa mga pobre, sunod nako. So wala na problema sa ato. Para sa ato wala problema sa ato. Ato lang i-examine ang atong kasing-kasing unsay dako nimong paghigugma. Ang kalibutan, butang sa kalibutan, o ang Ginoo. Kay mahibaw-an nimo na kung gihigugma nimo ang Ginoo kaysa mga butang, kay adlaw Domingo dili ginaibaylo nimo. Kaysa Ginoo man na. Una kung naapoy para sa Ginoo, dili ka mahadlok mo gasto basta para sa Ginoo. Amen? O ingon na ang klase nga paghigugma. Salamat sa inyong prayer. Mura kog naladaan lang itong Domingo. Kaduha ko nakatog. Wali kog buntag, Sunday school, divine service, pagkahapon alauna, young people. Muna ko, asa ko pukawag, matug ko, pumanan ko wali. Tapos matulog. Hoy, 1:30 na, mag-young people na, bako na po ko dito, buwal na po dito, pagkahuman ko, nyara ko, tulog sa ko.
Wala ka puya ko Lord. Ang challenge sa nako ni ko Lord. Kinahanglan ako og badi-badi. Kisa man ani nila. Na naman akong mga prospect pero tan-aw nako bata pa. Napoy mga tiguang na nga mature pero dili pa kaayo kay di pa man pud member sa church pero kabalo na. Naa siya idea, naa siya mga kuan sa Bible, naa siya. Pero lisod man lang na ang sanguna nimo og sanguna nimo ang baka nga dili pa mature. Kay magkalibanga man na. So agwantahon sa nako ni Lord. Matug gibadi sa nako, gibadi nako. Si ana na badi. Sunod na ako na siya na day akong palidon ana. Yan ana. Ko Lord salamat. Nga ni gamit kag tao, munang naapog ko yung mga tao. Munang higugma ta ka, bahalag kapoy kayo, balog. Tao na akong anak. Tanaw na ako dito. So ready na ka sa ganihara. Ulat po siya nga kapoy kay ko, hatod. So ingon na Christian. Doon ay ang Dios mag-aalaw nato og mga challenge sa kinabuhi. Niya na nga mga rason. And number 2, asa ta mangayo kito, asa ta mangayo o asa ta makakita o makakuha og kusog to endure challenge. Where do we get strength to endure the challenge in life? Asa ta mangayo tag kusog ba? Number 1, and 2 Samuel chapter 22 verse 30. Maghatag bitaw na kusog kung dunay mga challenge itong kinabuhi. And 2 Samuel chapter 22 verse 30, wala gilain. Kana ra gyud saad sa Ginoo. Amen. Kana bitaw, for by day I have run through a troop, but my God have I leaped over a wall. But pasabot ana. Naay mga panahon ba nga kumbensihon ta sa Ginoo through challenge nga gusto sa Ginoo ba nga kanang iyahang mga saad ato na siyang saligan, ato na siyang kanabang sandigan. Usa pa na ato na siyang mura bag sakyan ba? Mura ana sa kon pa sakyan, sandigan, kanang inana bitong murilay ta didto. Gusto niya nga kanang promise. Mo nga usahay naay mga problema sa ato dunay mga challenges sa atong kinabuhi. Usahay naay mga tawo nga mukot og verse, naay mga tawo nga magwali. Naay nigwali ni kadomingo. Naay mga gialaw sa Ginoo sa atong gabi nga inigwali ni kadomingo. Pagbasa lang sa verse murag ma-comfort ka. Ngano man? Kay ang gusto sa Ginoo nga dunay mga challenges nga ialaw sa Ginoo sa Ginoo sa ato kay gusto niya nga ang iyahang promise gusto sa Ginoo nga iyahang ipanghinabo diha nimo. Muna maghatag nato kusog nga kung di na may mga challenge sa atong kinabuhi mo ang pulong sa Ginoo ang kanang gitawang promise nga mabasa nato mo maghatag nato kadasig. For example, naamantay kami nga ato ang anniversary. Kami nga ato ang charitable giving. Unsa may challenge nato? Di ba adto na dayon ta mo dangop sa iyahang pulong sa iyahang mga promise? Sa iyahang mga promise. For example, namo nga naa sa bukid. Ga-challenge ko sa ako ang samong mga ginsakpan dito. Og salamat sa ubang mga members nga ning gidawat ang mga challenge. Kanang giingon sa Deuteronomy chapter 28. Kanang giingon ng Ginoo nga kon imong tumanon nasingkasing sa verse 1. Kuog ang mga panalangin mo overtake nimo. Muuna nimo. Akong panalanginan ang imong mga hayop, akong panalanginan ang imong mga tanom, akong panalanginan ang imong mga basket, panalanginan ta kag maadto ka sa bukid bisag adto ka syudad. That is a promise of God. Amen? Promise na niya. So, sa diha nga dunay mga
challenges sa kinabuhi nga mahitabo sa atong kinabuhi, ang maghatag natog kusog nga diin kanang challenge sa atong kinabuhi, malig-on, mahimong makabarog ka, ang saad sa Ginoo. Mo man ni tambal, mo ni arthritis pa. Sa ito tambal ng arthritis ha? Iskilan, asa to? Ano? Iskilan na kumuno na. O sa to, itong tambal dok, wala na pagkuhan na nagkuhan. Dulpinak, oh. Nga naman, basta mo sakit ang imuhang tuhod, dulpi na yun. Kaya nagtuo mo kang kato mo itambal. Sa mga challenge sa atong kinabuhi, wala lain, kundi promise na yun. Sa Ginoo, amen? Na yun ta. Nga kung doon na may mga challenges sa kinabuhi, balik na yun ta, nga katong promise sa Ginoo, mo ito'y maghatag na itong kusog, nga makabarugan ng mga challenges sa kinabuhi. Ayaw adto dito sa lain. Then in Psalm 31 verse 24, ang maghatag nato kusog kanang hope. Unsa man ang hope? Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Ang maghatag nato og kanang kusog nga makaparugta, kanang paglaom nato sa Ginoo sa panahon sa ato ang mga gitawag og challenges sa kinabuhi. Kanang mulaom ka ba nga, sige lang. Kay ang kinabuhi sila pa, may pay unbeliever siguro nato ani og minaning dili bitaw ta mo laom sa Ginoo. Mura may pay unbeliever nato ani, mingom na unbeliever ay. Sige lang kay ang kinabuhi mura man sad nagligid. Nga karon panahon na naa ka sa ilalo, moabot na pud panahon nga mo ibabaw ka. Ang delikado lang og maplat nito sila mo na ilang mga komento. Pero para sa ato ang Kristohanon, kung naay may mga hope, naaman sila mga paglaom nga gitinguha ang mga way Ginoo, mas mosamot kita nga dunay paglaom kay naa gitay Ginoo nga malauman. Oh. Muna nga kuwagi ko nahadlok. Ay nangka, ako lang yung kay mao magini poy naasaw kasing-kasing ako maginang i-renew ang vow nako sa Ginoo. Bago pa ko nag-renew sa akong vow, mission conference, kanang pahinumduman ko sa Ginoo ba? Abi niyo pag surrender na ko sa Ginoo, struggle ba ya? Pag surrender na ko sa Ginoo dito sa Katipunan, o dito sa Cebu, pag forward na ako, dugay kay ko hinggawas biya. Pag challenge ni Pastor Tangob nga mga lagad sa Ginoo, dugay kay ko hinggawas bangko. Daan na ang mga wali. Last night naman to ko hing forward ato. Anang mga wali pero mirong gabi pa adlaw pa lang naghilak na ko nga, Lord, usara akong kinabuhi og di ko nimo gamiton. Wa pa'y gamit ang akong kinabuhi. Kung ang pinaka-importante kung gamiton ko nimo, di ba ko mahadlok. Pero ang akong malantaw, ang akong pamilya ba? Akong mama, akong tatay, tanaw na ko. Yung Lord, di biya nilalim ng desisyon na. Magsabot di kita ni. Magsabot di Ginoo. Pag forward na ko dito, hilak naman ko yung Lord. Di ko mahadlok mo surrender nimo pero magsabot ang duha. Kanang sabot nga harap-harapan ba? Sundon ta ka pero tabangi ko. Gidiman akong Ginoo, ko Lord. Ulitaw mo ko ron. Kung mo surrender ko nimo, magminyo biya ko. Ang dami biya po kong asawa. Ug sa diha nga naa po ko asawa, magkaanak mi. Dami biya po kong anak. Ako iyag-iyag kung say naa sa kong kasing-kasing. Ug naa po ko anak, mga eskwela ra basad ni. Ikaw ni pa eskwelaan ni. Kay mo undang ako sa trabaho. Kay anak ko mo trabaho sa imuhang buluhaton. Adi, sa panahon nga na ay mga sitwasyon nga nanadiha, iko Lord, sabot biya ta. Na dili biya pud kabut-buton. Mana ra ko sa Ginoo kana mag-pray mi diri. Lord, sabot biya ta. Hangtod nga miabot ang panahon na nagko akong mga anak, iko Lord. Gitawag na sad ko nimo sa misyon. Nananghid ko ni Pastor Chris pero wala nimo gitugutan si Pastor Chris nga mo ando.
Karon wala na si Pastor Chris. Kung imong kabubuton nga tawo, di ko balibad oy. Piskasa. Ito pagin sa bukid. Abis sa bukid, basta naa ka, may problema. Naama ko, kung naraba ko college, saan ni? Ikaw ni bahala. So far, 4 years na ta dito sa buluhaton sa Ginoo. Wa gyud ko pasagdi sa Ginoo. Nga naman, tungod sa iyahang promise, o tungod kay nilaom ra ko niya. Hope ra ko ni ang akong puhunan na ganiya, nilaom ra ko nga naay Ginoo. Mo sa nga ang magahatag natog kusog kung doon na may mga challenges sa atong kinabuhi, kana ra yung imong pagsalig sa Ginoo. Kay naailain imong saligan agoy. Cursed is the man that trusted in man, but blessed is the man that trusted in God. Basta kanindutoy ko. Lord, salamat Ginoo ha. Nga gi-remindan ko nimo ani. Last dos kadlaw ni ko Lord. Kaning mensahe ba? Daghan kay challenge ako ni. Kay ngano man mag-project naman sad mi. Unsa may naka-challenge ako nga mag-project mi? Kanang Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your need according to His riches. Kano sa mo supply ang Ginoo? Kung do na kay need. Nandi gusto ka nga dili ka undangan sa Ginoo, pagbaton og need. Aron ang pag-supply sa Ginoo dili mohunong. Muna nga ako, Lord. Kung si Pastor Jojo ron didto, inigampo niya lansang, inigampo niya makita ang kahoy, makita ang mga kabilya. Ingko gimingaw sad ko ni ana kay kaming Pastor Chris sa una magampo mi. Hangtod tong among mga kauban diri nagampo magperbidsil mi sa una, naghawid diri sa uban. Kay nag-repair pa man to ani. Lord, ang kahoy. Nakatuog naman di ay gawid. Kay nag-pray mi nga naay mga kahoy. Nga naman. Nganong na challenge ko ana nga mo mukuan gyud ko mo manaag gyud ko need. Aron na i-supply. Unya unsa may akong puhunan ana? Hope. Paglaom. Kung dili lamang promises, paglaom. And 1 Corinthians 16:13. And 1 Corinthians 16:13. Watch ye, stand fast in faith. Quiet you like men, be strong. Unsa may mensahe din ha? Number 3. Nga dunay i-allow sa Ginoo nga gitawag challenge sa kinabuhi aron ang atong faith mudako. Mo develop ang ato ang faith. Kay kun walay bagyo, ang lubi dili ligon. Kay tanawa ng lubi nga kanang magian pirmig bagyo, di ba? Porting liguna gabson. Tanawa tong lubi nga naa sa sapa nga dili magig hangin. Di ba inigabas nimo? Why? Usa na way mga ugat nga ligon. Ang Kristohanon nga wala maligon ang pagtuo, dali ra mawala sa simbahan. Kung ang pagtuo porting gamaya, kung dunay mga challenge sa kinabuhi, dali na mo tirong. Kung gusto mo nga magdugay, makatagamtam sa panalangin sa Ginoo, padak-o na to atong pagtuo sa Ginoo. True sa mga challenge nga i-allow sa Ginoo. Kay maunay maghatag na to nga atong pagtuo mo dako. Kay hindi na may kalod. Ningon gud ang Ginoo, have faith in God. Pagbaton og pagtuo sa Ginoo. Nganong gisulti din ha? Kay ang maghatag nato og kusog sa challenge mao ang atong pagsalig sa Ginoo. Munay maghatag nato og kusog. Kay kon dili bitaw ta ligon sa gitawag di ta mo kupot sa promise sa Ginoo
Kung dili bitaw ta pagsalig sa Ginoo, ang atong pagtuo gamay, panahon sa atong pagkinabuhi, makit-a nato nga ang dakong problema, ang Ginoo gamay kaayo. Kay mo na nga i-challenge ta usahay sa Ginoo aron kita makumbinsi nga dili ta patutukon anang gamay nga problema, mututo ka sa ato ang pakadako nga Ginoo. Pakadako sa atong Ginoo. Moingon ng Ginoo, heaven and earth is mine. Oh, di makumbinsi ka na, bitaw no? Ask and it shall be given. Oh? Seek and it shall find. So kung wa kay pagtuo sa Ginoo, di ka mo tuo sa iyang promise. Wala nimo kupti ang iyang promise. Ang pag-hope nimo wala sa Ginoo. Niya ang faith nimo wala pagtuo. Kanang mga bersikulo ha, inig reset nimo ana. Murag minus og dulot. Pero kung nakasabot ka nga na-develop ang imuhang faith, lig-on ang imuhang pagtuo, gikuptan nimo ang saad sa Ginoo, pagbasa lang nimo daan sa verse. Amen. Amen. Pastor Banal rin nagampo, Lord, bisa gamay ra ang ako ang nahibal-an, gamay ra ko grado, pero nakasabot biya po ko anang imong giingon sa John 14:14. Sa may giingon, if you shall ask anything in my name, I will do it. Nakasabot po tahon miya na. Bisag unsay amo pa ngayon sa imong ngalan. Imong buhaton. Gamay ra mo kibalo pero nakasabot po miya na. Oy. Pero nga naman kumbinsido ta nga mahitabo na nga himuon sa Ginoo na nato ana. Tungod koy ang atong pagto na develop. Unya ang atong hope siya. Udi lilain. Unya ang iyahang promise mo atong gisaligan parehas na nang bao. Ito ko kalimot, Pastor Bernal, kita mo dito sa Pastor, gimingaw kay kunin mo, Pastor. Kaya kita magkikaubana, magampo, usahay, magampo, may kusog, magkasag tingog, Ginoo. Magsige na lang ko kutabat, yes, Lord, amen. Tinuod na, Lord. Magsige na lang ko naging magbandak, kusog kayo. Tinuod na, Lord. Pero makaistorya ka kaato kung ang imuhang ang promise sa Ginoo, wala nimo hupti. Maka-claim ka sa promise sa Ginoo, sa iyahang pulong, o sa unya, di ka musalig niya. Unya, imong pagtuo, anak ra. Dili, oy. Munang dasi kayo. Niko, Pastor, kumusta man ka dito, Pastor? Wala na ba ko kaato dito? Sa Brad. Nagampo ko, Brad. Nga mutukod ko 3-story building, Brad. Kay, maghimo tag-camp dito, Brad. Tanaw na ko niya ba? Magtakingking na maglakaw. Mga anak na. Ko Lord, i-honor ang iyahang faith. Kubinsihi ami, nga bisag inani ang amo ang bata-bata pa mi, makabaton may faith, nga parehas niya. Ang gatakingking na. Tukod pag building, magtukod, magkuan og camp. Sa Pastor, umitra niya mi, Pastor. Sige, Brad. Pero gatakingking naglakaw. Grabe faith. Pastor Boy Mendez, Pastor, Aridre. Musta, Pastor? Sa Brad, nagtukod na mig kon Brad, kanang haligi, Brad. Dako kay Brad. Dako ako sa haligi. Kung kita pod, purting dako kayo. Pero, gakabat-kabat na. Tukod pag haligi. Nga grabe ang pagsalig niya sa Ginoo. Grabe ang faith niya. Kadako sa Ginoo. Munang kusganon kay siya mo istorya. Kukumbinsi na mong mga bago. Sige lang. Inana pa yung, pero sige lang, naar lagi. Pakita na lagi mo sa Ginoo. And number 3. Unsa may promise sa Ginoo in the time sa ato ang mga challenges sa atong kinabuhi. Number 1, in Joshua chapter 1, verse 7 and 9. 8 man ako, Joshua 1:8. Ang gusto lang sa Ginoo, we will not afraid. Dili dapat ta mahadlok. Nga kung doon na may challenge sa ato ang kinabuhi,
ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Ano naman? Sa Joshua chapter 1 verse 7, ingon niya, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Ayaw liko. Ayaw tipas. To wala. Straight lang. Kung sa mahinungdan, anang mutipas. Wala. Ito, nahadlok. Pero ang gusto sa Ginoo, padayon lang. Unsa may imuhang giatubang karon, unsa may imuhang gitinguha, unsa may gipanganon. Sige, atubang lang. Hadlok. Mingon ang Ginoo, be strong. Ay liko sa wala, ay liko sa to. Straight lang. Padayon ta. Amen? Gatubang ra ba mo sa inyong sa to ang cheerful giving anniversary pa gyud. Ay hadlok. Ano mo na to na ibuhata para sa kagulingon sa Ginoo man. Ang Ginoo na bahala. Muna challenge nato karong gabi. Kami nga atong mga activity, kami nga atong na ang Ginoo ay pwede ingon siya. That thou mayest prosper whithersoever thou goest. Bisag unsay atong buhaton, na ay Ginoo, muna challenge nato. Ay kadlok. In Psalm 37 verse 5, Psalm 37 verse 5, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Kung sabot pasabot din ha, kinahanglan magkumbinsita nga God is able. Ang Ginoo makahimo sa tanan. Why dili mahimo? Luke chapter mo ni bersikulo sa mga bata. Luke 1:37. For with God, nothing shall be impossible. Ya, kanang bersikulo ha. Dili bin mahimo nga taman lamang na tumoy sa atong dila. Kay pulong bina sa Ginoo gamhanan biya na nakalitok na gali ang iyahang mga apostol, disciples ingon ana ila nang nasinati o gusto sa Ginoo nga iya sad nang ipasinati nato. Amen? Munang naay mga challenge sa atong kinabuhi. Then in Ephesians chapter 6 verse 13, wala gitay lain nga ang promise sa Ginoo nga mahimutang lig-on. And in Ephesians chapter 6 verse 13, put the whole armor of God. Sa may armor sa Ginoo, kabantay mo ni Jesus Christ. In the time sa challenge sa kinabuhi ni Christ, asa dili pa siya sa kalibutan, to fulfill sa requirement sa Ginoo nga masaka siya dito sa cross, nga moagi siya ni ato nga suffering. Unsay gigamit ni Christ? Katong kang Christ nga nahitabo. Wala gilain nga gibatok niya sa yawa. Matthew chapter 4. Gitintal siya sa yawa. Dili na nimo na mahuma na. Wala na, di na mahuma nimo. Kan-ana gigutom na ka. Kan-ana, imo anang bato nga pan. Imo ana. Kaya ang tao nga gutom. Lisod na bigay na nimo kanon. Lisod na kay na nimo istoryahon ng taong gutom. Labi na maghunahuna ana, sulay mi ana sa una atong pag-fasting sa una, ultimo manok maglakaw, magtanaw na mo, murag wa na balhibo. Labi na kay siknito kitkiton. Naabot nagtag 7 days, 6 days, 5 days. Hastilan, portin na maghihadaan nami Pastor Titong, Dudoy, Stuper kami, magtapok pa diya. Sa kuan nag-break na to ha, ato tagtukuran. Sige. Ito ta, magsugba ta dito. Magkuan ta, magtula ta. Kanang gyud. Tula. Di lang sa tanan magkilaw kay bago pa man to sugba ta magkilaw dito. Ligo tag dagat. Amo na yung mga daambot sa mga nahuna pagkakuan na pod. Atong sabot ha. Adto gyud ta. Basta taong gutom, bisag unsa na lang mo nahunan. Usahay kanang inigwali dito. Maghisgot pa sa Kristo. Nilat ang baka. Basta taong gutom,
Mura mulitruko na na. Pero si Christ, stick siya sa Word of God. Sa gutom kay giingnan siya sa yawa nga, himuan ni nga pan. Ingnan ni siya sa Ginoo. Dili ang tao mabuhi sa tinapay lamang, kung dili sa pulong usab sa Ginoo. Ang maghatag na kusog no pulong sa Ginoo. Giingnan na siya dito. Saka dito, saka sa bukid, saka sa bukid. Paaw kaning temple, si ambak. Nikot pangyawag bersikulo sa Sam. Di ba nagingon man ang Ginoo nga magpadala sa anghel nga musakga sa imong mga tiil aron dili matugpa ang imong tiil dito sa bato. Unsay gitubag ni Christ? Ayaw tintala ang imong Dios. Gidala na siya sa bukid, ako ning ihatag. Ning tanan, basta mo simba kanako. Gitubag siya ni Christ, ingon ang pulong sa Ginoo. Worship the Lord. Higugmaa, ang Diyos lamay angayan, simbahon. So Christian, kung gusto bitaw tag malig-on sa atong mga challenges atong kinabuhi, no? Wala gyang promise sa Ginoo. Ang iyar yung pulong. Munang di ta mahadlok. Number 2, mosalig ta niya. Then, number 3, ato ni siyang gamiton sa tanang punto sa atong kinabuhi. Nga matag challenge sa kinabuhi, na ay Bible nga atong kabasihan, atong i-alkontra. Discouragement. Discourage ka. Kay, wa pa ka namin yaw. Ingna nga, ang pulong sa Ginoo, magmaminyo na lang kang nga, sa Corinthians. Di ba? Wa man gidasig diha. O ikaw po nga murag tanaw nimo nga, dugan mo, kung magikoy trabaho din, he. Ayaw ikaw mangitag trabaho. Pananghi sa Ginoo, unsay ipatrabaho sa Ginoo nimo? Kay kung ikaw mo mangitag trabaho para nimo, labot ang Ginoo ana. Kay ikaw ra man na. Pero mayon ka nga, Lord, patrabahoon ko nimo, kadapit ko mo trabaho. Ano ba? Patrabahoon lagi ka sa Ginoo. Kay ingon man ang Ginoo, ang akong dalan, dili mo imong dalan. Ang akong una-una, dili mo imong una-una. Mubalag kita nga, ang Bible ra kita tanan. Kung sa may mga desisyon sa atong kinabuhi, ang Bible ra gyud mo'y ato ang saligan. Why? Nga dunay mga challenges sa atong kinabuhi. Number 1, nga ni, nga ang Ginoo dunay challenge sa atong kinabuhi. Gusto siya nga malig-on ang ato ang kasing-kasing ug kusog nga ang Dios ra gyud. Ang atong makahatag natong kusog sa ato ang mga challenges sa atong kinabuhi. Kanira yung pagkupot sa promise sa Ginoo, pagbaton og paglaom sa Ginoo, dayon dibilupa lang gyud ang pagtuo sa Ginoo. Nga kung naamay gihimo, muna giingon ba? Akong gi-challenge sa mga pastor, gawali ko dito sa kuan dito. Akong gi-challenge ba? Ingko, unsa may kalahian sa mga karaang mga pastor nga gitagaan og dagkong simbahan? Ang Ginoo nila ug ang Ginoo nato do na bay kalahian. Kung sila gipialan og ginana, posible pud nga pialan pud ana, nagdepende ra na nato sa atong Ginoo ug kita. Kung ang Ginoo ni hatag ni Pastor Chris og 1.8 na ba ni siya? Hectares. Makita pod sa Ginoo giunsa pod nganong nakapial siya. Kung gusto nato nga tagaan ta unya wa tay himuon ay na lang ay na lang pag-expect, pero tanaw sakripisyo Pastor Chris sa unang panahon re. Puasa. Magpalain pa siya puasa giyahara. Nausay pa usahay galingan napay Domingo nga magpuli-puli ta tibok semana lahi imo ha. Adlaw angkon kag adlaw lapay nana. Mo na giingon ba nga matag datong himuon na ay value. Do na kay gipangayo na punay requirements. Pastors, kung inan mga pastors. Bisan sa kabag-o sa ako, di ko mo ingon nyo kay magkiraan naman mo. Pero ang challenge na to ani. Atong mga nagauna, mo atong panaminan. Kung nakapiyal sa Ginoo, ang Ginoo nila inana. Pwede man makayta bisag dili man pareha sa ilaha, at least na lang nga malipay ang Ginoo mahimaya mintas buhi pata.
munang ampo ko sa Ginoo ko, gatindog-tindog na ko gahapon dito sa kilid sa simbahan. Ana ko. Unam-anamon na nako digtukod ning semento ba? Dire. Istit dito ana ko to. Ga plano-plano mo naman takdan ta Pastor Chris kay ana mo to siya sa una. Ana ko sa likod, ana ko dire. Dili di maigo ang atop. So pwede mag-anam og buhat og haligi og beam nga dili mahilabtan ang sulod. Kay isulod raman to dito sa katong simbahan dito nga naa karon existing, isulod raman to dito raman. Kuha na ko sa lampas. Limpyuhan ako ni diri kilid. Kay diri na ko agi ang sakyanan. Kay dili pwede agi dito sa pikas, diri na ko agi sa luyo. Utan to sa likod ba tunay kakaw, limpyuhan kani. Total gihatag naman ni sa Ginoo. Ang ato na lang ani atong pastilan lingawan ako gahuna-huna. Kung mo ni challenge na ko ron. Mo ni challenge na ko challenge. Sige kung ana ba ko ang challenge ako. Salamat. Amen. Nautunta nga ang mensahe karong gabi na ay tay mabalon iniguli nato sa ato ang tagsa-tagsa ka panimalay. Nung naghangyo ang tanan sa pagpanindog, mag-pray ta. Amahan nga langit nun, salamat sa mga challenges kinabuhi ng imong gitugot sa among kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga naa ka. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imuhang mga promises. Kami tugyan da kanimo Ginoo nga ang mensahe Lord imong ipabalo namo o Dios nga among ma-review kanunay sa among kinabuhi. Among aron ma-remind me Ginoo God nga naa pa di ay kinahanglan namo nga developon sa among kinabuhi. Salamat Lord o padayon ka namo nga saligan nga sa among pagbulag-bulag gikan dinhi naa gyud ang imong kamot magasapnay nga magpadangat sa matag usa namo sa tagsa-tagsa namo kapanimalay nga naa gyud ang imuhang presensya nga nagauban namo nga walay mga kakulian. Salamat Lord ug mga adlaw lain na usab mga buluhaton. Lain na usab mga challenge sa among kinabuhi. Among pag-ampo o Dios nga ikaw magatabang namo. Salamat sa tanan, dawata ang tanang dungog pagdaig po salamat. I-bless pa dayon ning iglesia. I-bless pa dayon Lord ang mga programs karong mga bulana. Nagatubang sila Lord og challenge sa ilahang kinabuhi. Isip church coming ang cheerful giver, napay church anniversary. Nagpray mi Lord nga imo ngalan lang gyud mo'y mapasidunggan sa tanan. Amo tabangi lang mi, lig-una mi, bensihan mi Ginoo sa imuhang pulong. Salamat sa tanan. Among gipangayog gyampo in Jesus name. Amen. Okay, so atong i-recite no. Gihimo nako nga kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela. Sa akong pagkilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog og hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot. Ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madagayaon og malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magbalampuson sa akong pag-eskwela nga dili bubiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakastuhanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magbalampuson sa pag-eskwela og trabaho nga dili bawad-an ang panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. In behalf sa atong head pastor, Pastor J.K. Puntillas, mayong gabi kaninyong tanan, o God bless natong tanan.